Simpleng mensahe lang po, yung murang pagkain, maraming pagkain, simpleng-simple lang kung iisipin po natin. Simpleng mensahe lang po nang galing sa isang simpleng kandidato na mula sa pinakadulo po ng Luzon. Yung magmula po sa bahay ko sa Makati hanggang sa kaduluduluhan po ng aking distrito, 640 kilometers po ang layo. 12 hours kung ako'y magmamaneho pauwi po dun sa amin. Itong mensahe natin tungkol sa pagkain po, iniisip po natin, bakit ba kailangan may isang senador na yan po ang sinusulong? O yan po yung kanyang plataforma o yung kanyang advokasya. Sa ngayon, kung babasihin po natin yung lumalabas po ng mga datos galing sa United Nations, kung babasihin po natin yung mga datos at mga numero na lumalabas doon sa iba't ibang mga international agencies on agriculture, tulad ng FAO, yung sa United Nations, yung Food and Agricultural Organization. Sinasabi po nila doon, yung 7 billion na world population natin ngayon dito sa planeta natin, mahigit kumulang 900 million po ay namamatay ng gutom halos araw-araw. Wala makakain o kulang na kulang po ang kinakain. Ngayon, sino po dito ang mga ina? Taas ang kamay. Halos lahat. Sino dito ang gusto maging ina? Taas ang kamay. Huwag niyo akong tingnan. Tingnan niyo si Vice Mayor. Sino mga dito ang naging inahan lang? Kayo mga ina. Kami rin mga ama. Ito ang latest statistics na nakakatakot. Sabi ng United Nations, may looming food crisis sa buong mundo. Na dahil nag-iiba na po ang klima sa buong mundo, dahil dumadami po ang tao na nangangailangan ng pagkain, dahil tila napapag-iwanan na yung mga developing countries doon sa kanilang kakayahan na sila mismo magpapakain sa sarili nila. Kada 5 segundo, hindi 5 minuto ha, hindi 5 oras, kada 5 segundo, may isang bata under the age of 5 years old na namamatay dahil sa kagutuman. Isipin po natin yun. Bumilang po tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May isang bata na po namatay dahil sa kagutuman. Nangangailangan po na gumawa ang ating pamahalaan na sapat na mga hakbang para masiguro po natin na hindi po tayo mapapasama doon sa mga bansa na may namamatay kada 5 segundo. Paano natin gagawin yun? Dati-dati, noong dekada 60, dekada 70, kinikilala ang Pilipinas bilang isang tanyag na agricultural country. Nangunguna po tayo sa Asia, sa Southeast Asia. Sumasabay tayo sa Japan, kulelat sa atin ang Korea, kulelat sa atin ang Taiwan, pati ang China pumupunta dito para matuto. Thailand, Vietnam, malayong-malayo po yan sa atin. Ngunit dahil sa kakulangan sa suporta sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa nakararami po sa ating mga kababayan, dahil kung titingnan po natin yung datos, 70% daw po ng ating mga kababayan naninirahan pa po sa mga rural areas, at 90% po doon sa naninirahan sa rural areas, ang pinagkakakitaan po ay lupang sinasaka nila o yung palaisdaan na inaalagaan po nila para meron sila makakain sa pang-araw-araw. Ngunit dahil wala na sa prioridad ng ating pamahalaan ang agrikultura, dahil hindi sapat ang suporta na binibigay ng ating pamahalaan doon sa mga tao mismo na nagpapakain po sa atin, ano po nangyayari? Nawawalan tayo ng kakayahan na tayo mismo mga Pilipino ang nagpapakain po sa ating sarili. Kailangan tayo mag-angkat ng pagkain galing sa ibang bansa. At ang resulta po niyan,
ang resulta po niyan ay tila yata pamahal na ng pamahal ang presyo ng pagkain po natin. Mas mahal po ang pagkain ngayon kaysa 1 year ago. Tama po ba? Di ba? Mas mahal po yung pagkain ngayon kaysa 2 years ago. Tama po ba? Mas mahal po yung pagkain ngayon kaysa 10 years ago. Tanong nyo sa mga magulang nyo. Tama po ba? 21 million Pilipinos ngayon dito sa ating bansa ang nakakaranas ng kagutuman sa pang-araw-araw. 45% ng ating populasyon ay nagsasabi na yung kinakain nila sa pang-araw-araw ay kulang na kulang. Sino po dito busog araw-araw? Sino dito gusto pang kumain? Kung pwede. Diba? Halos lahat. Sino dito gusto pakainin na hanggang mabusog yung kanilang mga anak? Ako rin. Tingnan nyo naman. Hanggang ngayon, sexy pa rin. Ang hangarin po ni Jack Enrile, kung sakasakaling tutulungan niyo po siya, kung sakaling bibigyan niyo po siya ng pagkakataon na maging senador, ang hangarin po ni Jack Enrile ay hindi lang tulungan yung mga nandoon sa probinsya para mabuhay po sila ng maginhaw at marangal doon sa lupang sinasaka nila. Ang hangarin po ni Jack Enrile ay maipababa po natin ang gastusin natin sa pang-araw-araw. Dahil sigurado ako dito, sa mga sinasahod po ninyo, sa mga sinasahod po ng mga anak ninyo, sa mga sinasahod po ng mga mister ninyo, ng mga boyfriend po ninyo, ng mga tanay at tatay po ninyo. Karamihan po ng napera nila nasa bulsa nila, napapapunta doon sa kinakain po ninyo sa pang-araw-araw. Tama po ba? Kadalasan po kulang po, di ba? Di ba? Wala po tayo magagawa kung sinasabi po nila umuusad ang ekonomiya po natin. Maganda po yun na umuusad yung ekonomiya. Tumataas daw yung growth rate, tumataas daw yung GDP. Naririnig niyo yan sa radyo, hindi ba? Tumataas po yung growth rate, tumataas po yung GDP, gumaganda po yung stock market. Tama po ba? Di ba? Pero hindi natin nararamdaman eh. Hindi natin makakain ng growth rate. Tama? Kailangan pagkain. Kailangan nandyan. Tulad dito sa Muntinlupa. Highly urbanized kayo. Malamang marami sa inyo iniisip, hindi naman ito issue dito sa Muntinlupa dahil wala naman kami lupang sinasaka dito eh. Ano ba magiging epekto dito sa ginagagawin ni Jack Enrile kung sakasakaling siya'y mahalal bilang senador? Kung tutulungan niyo po si Jack Enrile, ang pamamaraan kung paano po natin may bababa ang presyo ng pangunahing bilihin po natin at ating pagkain, ay kailangan siguraduhin po natin na bawat probinsya dito sa ating bansa, yung mga probinsya po na nakapaligid po sa atin dito, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, lahat po yan. Kailangan siguraduhin natin na may sapat silang kakayahan na mag-supply ng pagkain, hindi lang po sa kanilang lugar, kundi sa mga karating lugar nila. Para sa ganun, mas mapapadali ang pagdating ng pagkain po sa inyo dito sa Muntinlupa. At habang umiikli po ang proseso para makarating yung pagkain mula po doon sa lupang sinasaka hanggang dito po sa merkado ninyo, sigurado po yan na mas bababa po ang pangunahing bilihin po natin. May isang story ako. Itong pinag-uusapan nating issue ito, ang tinatawag ko dito, ito yung kasaring lang sa pagkain o food sovereignty. Ito ay nagsimula po doon sa South America. 1996. Nagsimula po ito. Itong movement na ito. Dahil naisip po nila na tila yata dahil masyado nang developed at masyado na malakas ang mga developed countries, kaya na nila sapawan yung agrikultura ng kanilang bansa. So ang ginawa po nila sa Brazil, isang syudad, sabihin na lang natin yung Belo Horizonte.
Ipinagbawal po nila yung pag-angkat ng pagkain galing sa ibang bansa, doon sa lugar nila. Tinangkilik muna nila yung mga farmers na nakapaligid doon sa kanilang syudad. Doon sila kumuha ng bibilihin nila sa pagkain nila sa pang-araw-araw. Sinigurado po ng mga alkalde nila at ng kanilang mga councilmen doon na mabibigyan ng magandang pwesto ang mga magsasaka para mabenta po nila yung kanilang mga produkto direkta po doon sa mga mamimili. Sinigurado po nila na pinakamagandang lugar doon sa kanilang syudad, nandoon po yung mga merkado para sa ganun yung mga tao napapadali ang pagpunta sa merkado at pagbili doon sa mga produkto po nila na agrikultural na nakapaligid po doon sa kanilang syudad. Alam mo nyo yung naging resulta? Sa loob po ng 1 taon, dahil doon sa ginawa ng alkalde nila at dahil doon sa ginawa ng kanilang councilmen, bumaba po ang presyo ng pagkain nila by 30%. 30% po. Ngayon, tayo po mag-isip, yung sinasahod po natin, magkano na pupunta sa pagkain? Malaki. Kung bawasan po natin yung portion na yan ng 30%, meron na tayo pambili ng gamot, meron na tayo pang tustos sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw, meron na tayo pambigay sa allowance sa ating mga anak, meron karagdagan tayo maiipon para sa edukasyon ng ating mga anak. Kung sakasakali, meron pa tayong savings sa bangko kung sakasakali din natira pa. Malaki po ang magiging impact kung magkakaroon tayo ng sapat na lehislasyon sa Senado at sa mababang kapuluan. Para sa ganon, makakasiguro tayo na kahit na sino magpalit bilang presidente, kahit sino pa maging DA secretary, kahit sino pa maging senador, kahit sino pa maging congressman, kahit sino pa maging gobernador, sino pa maging mayor, makakasiguro tayo na kapag meron provincial food requirement plan, kapag meron national food requirement plan, kapag meron yung tinatawag ni Jack Enrile na Agriculture Infrastructure Support Map at may batas po yan, makakasiguro po tayo na bababa po ang pera, ang presyo ng pagkain natin. At magkakaroon pa tayo ng mas maraming pera sa bulsa natin. Hindi lang po sa mga mamimili, pati na rin po doon sa mga nagpapakain sa atin, yung ating mga bayaning nalimutan na natin, yung mga magsasaka at mangingisda. Kaya po, lumalapit po si Jack Enrile po sa inyo, kayo mga kababaihan, na alam ko naman, mapagmahal po kayo, hindi lang po sa mga asawa ninyo, hindi lang po sa mga boyfriend ninyo, pero lalo-lalo na po sa mga anak po ninyo. Tulungan niyo po si Jack Enrile. Iluklok niyo siya sa Senado. Sisiguraduhin ko po, sa loob po ng 6 na taon, gagawa tayo na nararapat na batas at programa para magkakaroon po tayo ng murang pagkain at maraming pagkain para sa inyo lahat. Jack Enrile po, for Senador, 2020. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Murang pagkain at maraming pagkain. Nais po sana namin malaman sa inyo, mula sa inyo, kung ano po ba, sa paanong paraan po ba kaming mga taga Muntinlupa ay makaka-beneficyo po dun po sa inyong programa. Yes, ma'am. Napakaganda. Kung iiklian po natin, dito ako nagtataka eh. Dito ako nagtataka. Sinasabi nila gumaganda yung growth rate natin, 6.6%. Gumaganda yung stock market natin. Medyo buwaba po yung exchange rate ng dollar to peso. Pagmula nung panahon po ni GMA is 56, ngayon nasa 40.6 na lang po. So, halos 30% po ang in-improve, no? 30% ang in-improve. Yung presyo po ng langis, kung babasihin po natin sa exchange rate, bumaba rin po, hindi ba? Bumaba rin po eh. Bumaba. Yung pinakamataas na cost component sa agrikultura ay yung transportation cost, fuel. Pero nagtataka ako, bumaba na po yung exchange rate, bumaba na rin po yung presyo ng gasolina, tila yata hindi bumababa yung presyo ng pangunahing binili natin ng pagkain. Bakit? Dahil kadalasan ang nangyayari, malayo pa ang pinanggagalingan ng pagkain po natin. Ngayon, sa ibang mga area sa buong mundo, paano nila nasasagot yung problema ng highly urbanized
urbanized areas natin nila. Nagkakaroon, tinatawag sila doon, CBA at CSA. CBA is Community-Based Agriculture and CSA is Community-Supported Agriculture. Lahat po ng open areas ng mga syudad, hindi lang po sa Amerika, pati na rin po sa Singapore, kakagaling ko lang po doon. Sa Malaysia, nakikita ko na rin po. Even Indonesia, ang ginagawa po nila, yung mga urbanized areas nila, nag-organize po sila ng mga agricultural groups. At yung kayo mga kababaihan, ang ginagawa nila, nagpapalitan kayo ng produkto. Iba nagtatanim ng kamatis, iba nagtatanim ng patola, iba nagtatanim ng ano-anong vegetable. At nagkakaroon po ng mahal po ang pagkain po dito sa urban areas po natin. Napakalayo po ang pinanggagalingan. Gusto po natin ilapit po yun. Gusto natin i-develop ang kakayahan ng bawat community na tayo mismo magpapakain po sa atin. Ulan sa Muntinlupa City. Para po sa inyo, Congressman Jack Enrile, you're very much welcome sa Muntinlupa, sir. Ang tanong ko po ay ito. Sa mahigit po na 10 taon na kayo ay nanungkulan bilang kongresista, kung kayo po ngayon ay tumatakbo bilang senador at kayo ay papalaring manalo sa 2013, ano pong panukalang batas ang maaari niyong ihain para po sa pakinabang lang lahat ng mamamayan ng Pilipinas? Noong 1998, noong 11th Congress. Noong 11th Congress po, stupido daw ako, sabi ng aking mga kasama sa Congress. Alam niyo bakit? Dahil ako lang ang nagsulong ng batas kasambahay. Ako lang. Si Jack Enrile lang po. Nag-iisa lang po ako sa Kongreso na nag-file ng batas kasambahay noong 1999 during the 11th Congress. Ngayon, batas na po siya. Marami na pong sumuporta dahil doon. Pero ako yung una nag-isip doon. Ako yung una nag-isip doon. Itong 15th Congress, muli sinasabi na mga kasama ko sa Kongreso. Itong Food Sovereignty Bill ni Jack Enrile, siya lang nakakaintindi niyan. Siya lang ang may alam niyan. So hindi sila sinusuportan. Pero tingnan nyo, darating ang panahon, may sasabatas po natin. Dahil ang aking paniniwala, kung hindi natin bibigyan ng nararapat na pansin, nararapat na prioridad, tamang polisiya at tamang programa ang ating agrikultura. Darating po ang panahon na sinasabi po ng mga dalubhasang scientists, ng mga economists, darating po ang panahon na hindi nawawala na po ng kakayahan ng ating bansa na tayo mismo ang magpapakain po sa ating sarili. Meron tayong 20 years left na palakasin ang ating agrikultura para sa ganon makakasiguro po tayo na mapakain po natin ng sapat ang bawat mamamayang Pilipino. Ngunit kung hindi po natin gagawin yung tamang programa na yan, kung hindi natin maipapasa yung nararapat na mga batas para sa ganon makakasiguro po tayo na maihahain po natin yung mga programang yan, makakasiguro po tayo na magugutom po tayo at ito mga darating na generasyon, wala na halos makakain po dito. Kung titingnan po natin ang mapa ng mundo ngayon, pansinin nyo lang po yung napapanood nyo sa TV, napabasa nyo sa dyaryo, tingnan nyo lang yung mapa. Kung saan po may mga conflict ngayon, may mga gera-gera, kung saan po nagkakaroon ng patayan, kung saan po nagkakaroon ng civil war, kung saan po nagkakaroon ng low intensity conflicts sa mundo ngayon, sigurado ako ang sanhi po niyan dahil kagutuman at kahirapan. Huwag po sana mangyari po dito. At yan po ang ipaglalaban po natin pagdating natin sa Senado. Maliban po sa mga batas tungkol sa agrikultura na sama po yung pinag-discuss kanina, ano pa yung mga ibang batas o mga inihain niyo sa Kongreso, yung time Congress? At paano kami dito sa Muntinlupa magiging food sufficient? Yes, sir. Yes, sir. Tayo yung original author ng Batas Kasambahay na ngayon ay isang Republic Act na po. Republic Act 1036-1.
Yan po ay nagsiset po ng minimum standard of employment para sa 2.5 billion na kasambahay po dito sa buong Pilipinas. Tayo rin po ang author ng Food for Filipinos First Act. Linalaman po niya ay yung konsepto po ng food sovereignty na sa aking palagay ay dapat maging cornerstone ng ating agricultural policy para maisagawa po yung tunay na agricultural development dito sa ating bansa. Kaya po hindi po napapatupad ang tunay na agricultural development dito sa ating bansa. Pagkabat po may nagkaroon na po ng isang batas po 1997, ay dahil kulang na kulang po ang prioridad ng bawat administrasyon pagdating po sa agrikultura. Ang gusto natin mangyari, tanggalin po natin ang bahid ng politika sa agricultural development. Maghain po tayo at ipagbasa po tayo ng batas na makakasiguro na taon-taon base doon sa Provincial Food Requirement Plan at base rin doon sa National Food Requirement Plan, automatic po yung allocation sa bawat munisipyo, sa bawat syudad, sa bawat probinsya, sa bawat region, pagdating po sa pangangailangan nila na i-develop ang kanilang agricultural capabilities. At kapag nakakasiguro naman po ako, kapag na-develop po natin ang agricultural capabilities ng isang sitio, barangay, munisipyo, syudad, probinsya, region, makakasiguro po tayo na bababa po ang presyo ng kakainin po natin sa pang-araw-araw. Yun yung pangalawa. Pangatlo po, author po ako ng tinatawag na antitrust law. Bakit importante ito para sa bawat Pilipino? Kaya po, tila yata lumalaki po ang gap ng mayayaman sa may hirap dahil hindi po patas ang labanan. Kadalasan po, yung mga mayayaman, sila na lang po ang nagko-control ng industriya dahil sila lang po ang naging-may-ari ng mga malalaking negosyo dito sa ating bansa. Kung babasagin po natin yung kakayahan na yan at gagawin natin patas ang laban, magkakaroon po ng tunay na antitrust law dito. Mas mapapadali po makipagkompetensya yung mga maliliit na mga mananakal, dito, businessman, yan na. Nabubulong na ako sa yung mga ngalakal dahil hindi na pwede magkakaroon ng cross ownership, vertical o itinatawag na vertical ownership of companies or horizontal ownership of companies. Kapag ikaw na may-ari at dominante ka na sa isang industriya, hindi ka na dapat makihalo at makisalo pa doon sa ibang industriya. Yan ang kailangan natin ipasa dito. Hindi lang po yan para doon sa mga telecom companies o mga transportation companies. Importante rin ang antitrust yan pagdating sa food production. Kailangan bigyan natin ng pagkakataon itong mga magsasaka na ngayon ay milyon-milyon pa rin sa ating bansa. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na umangat ang kanilang kabuhayan para sa ganun ma-develop natin yung mga local farm economies natin sa buong kapuluan. At habang tumataas ang antas ng ekonomiya sa ibang bahagi ng Pilipinas, nahatak rin po ang ekonomiya ng buong bansa. Gumaganda po ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Ngayon, yung isa pang panukala, ewan ko lang dito kung dito ay uso yung credit card o yung access device. Tayo rin po ang author ng Credit Card Reform Act. Na alam naman po natin, kapag pumasok ka dyan sa mga mall, bigay sila ng credit card sa'yo, pre-approve, apply ka lang apply. Pag pinasa sa'yo, magugulat ka na lang doon sa interest rate, napakamahal. 3.5%. 3.5% kada buwan ang interest. So kung may 100 piso ka sa bulsa mo, kung may 100 piso ka, may nakita kang t-shirt, imbis na gamitin mo yung 100 piso para sa t-shirt, credit card mo, hindi 100 pesos yung bayad mo doon after 1 year. 143 pesos ang bayad mo doon sa t-shirt na yon. Ang gusto natin mangyari, ibaba from 3.5% to 1% ang interest. Yun po yung makikinabang po tayo lahat. Yun po yung mga major bills na naipasa na po natin sa Kongreso. Na kung tayo sakali ay iangat po sa Senado, lalo po natin tututukan po yan para sa kapakanan po natin. Alright, tinatalapakan yan. Ang akin pong tanong, Mr. Congressman and soon to be Senator, the good-looking gentleman. Nabanggit niyo po, maya't maya ang kasambahay.
Pagka po ba ang amo niya ay hindi binayaran, hindi nag-remit ng kanyang contribution, kanino po isusumbong? Siyempre, anda si Tulfo lagi eh. Kanino pa po bukod kay Tulfo? Ang mga barangay captain po will be very active in this process. Lalabas po yung in the internal rules and regulations galing sa DOLE within the 90 days po from effectivity. Naging effective po yung batas na yun February 12. So 90 days from February 12, March, April, around May, around election time, lalabas na po yung IRR. At antabayanan na lang po natin. Ngunit, ako naman nakikiusap sa mga nag-employo po ng mga kasambahay. Hindi pa lumalabas yung IRR. Hindi po natin susundan yung batas. May effectivity date na po yan. Basahin lang po natin yung batas. Napakasimple po ng batas. Bigyan lang po natin yung nararapat na minimum terms of employment ang ating mga kasambahay para sa ganun naman, maramdaman po nila na talagang pinapahalagahan natin yung kanilang karapatan. At bahagi po sila sa ating pamamahay. Napakahalaga po ng tulong po nila sa atin. Di ba? Tayo po, mas nagiging effective po tayo dahil may katulong at may kasama po tayo doon sa bahay. Kung wala po sila, hindi po bababa po yung productivity natin. I-recognize po natin yun at tulungan po natin. Alright, maraming salamat. Nasa dito ba, ma'am? Senator Jack Enrile po. Sir, nalalaman po natin na ang lahat po ng bagay ay magkakaugnay po. At madalas po namin napapanood sa mga ads sa TV ang inyong pong murang pagkain, maraming pagkain. At paano po ba ito? Para saan po ba ito? At paano niyo po maihahatid o magagawa po ito sa mga hapag po ng bawat pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino po? Salamat po. Kapag pinalakas po natin ang ating kakayahan na tayo mismo mga Pilipino ang magpapakain po sa atin, dalawa pong bagay ang nangyayari dito. Kapag ginagawa po natin prioridad ang ating agrikultura at nandyan po yung nararapat na programa para mabigyan natin ng unang pagkakataon mabuhay ang ating mga magsasaka ng isla sa kanilang lupang sinasaka o yung mga palaisdaan na inaalagaan po nila. Makakasiguro po tayo na unang-una, meron po tayong viable agricultural sector na siyang magpapakain po sa atin. At kung mapalakas po natin yan, dadami po ang pagkain po dito sa ating bansa na hindi na tayo kailangan umasa sa pag-aangkat galing sa ibang bansa. Na alam naman po natin, sigurado po ako, na kapag mag-iba na po ang klima at dumami na rin po ang kanilang populasyon, wala na rin po tayong mapapagpunan ng pagkain doon sa kanila. Kaya kung papalakasin po natin ang mga programa hinggil sa agrikultura, kung may katumbas na batas yan na magsisiguro na kahit mag-iba pa ang agenda ng maski anong administrasyon, makakasiguro po tayo na may pondong na mapasok sa bawat sitio, sa bawat barangay, sa bawat munisipyo, sa bawat syudad, sa bawat probinsya. Pagdating po sa kakayahan na mapagpapalago ng kakayahan nila sa kanilang agrikultura, makakasiguro po tayo dadami ang pagkain at kung dadami ang pagkain, mas magiging mura po ang pagkain. Okay. Maraming salamat, sir. Gusto po tayo nanungkulan bilang congressman sa 1st District ng Cagayan. Handang-handa na po tayo at nalalaman po ni Jack Enrile kung anong dapat mangyari para magkaroon po tayo ng murang pagkain at maraming pagkain sa bawat pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.